Panibagong impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte inihain sa Kamara ngayong araw. Pagpupulong ng House Justice on Committee kaugnay ng impeachment complaint na inihain laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sinimulan na. Trust and performance ratings ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bumaba. Tiwala ng publiko kay Vice President Sara Duterte tumaas base sa resulta ng fourth quarter tugon ng masa survey ng Okta Research. Panibagong dagdag sa presyo ng langis ipatutupad bukas. Higit 200 pasahero na sagip ng Philippine Coast Guard matapos na magkaaberya ang isang sasakyang pandagat sa karagatang sakop ng Basilan kaninang umaga. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Lunes, February 2, 2026. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Inihain ngayong araw sa House of Representatives ang dalawang panibagong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ay makalipas ang ilang araw mula nang ideklara ng Korte Suprema na denied with finality ang motion for reconsideration na isinumite ng Kamara kaugnay ng naunang desisyon sa unconstitutional ang Articles of Impeachment ng Vice Presidente. Mula sa House of Representatives, ang detalye sa report ni Jed Naresina live. Jed, ano ang grounds for impeachment dito sa mga inihaing complaint ngayong araw? Ela, kabilang yung betrayal of public trust dito sa grounds for impeachment na nakapaloob doon sa dalawang panibagong impeachment complaint na inihain sa House of Representatives ngayong araw na laban kay Vice President Sara Duterte. Dalawang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte ang inihain ngayong araw sa House of Representatives, kung saan nauna ang isinumiteng complaint ng ilang leader ng progresibong grupo na inendorso ng Makabayan Bloc. Ayon kay former Representative Franz Castro na isa sa mga complainant, betrayal of public trust ang ground for impeachment na nakalagay sa kanilang inihain kaninang umaga. Nakita naman natin noong mga hearings na kinundak dito sa 19th Congress yung tungkol doon sa confidential funds, kung ano ito. So specifically, yung una ay by gross abuse of discretionary powers over 612.5 million pesos. So ito yung confidential funds involving OVP and DepEd. Kasama rin na complainant sa nasabing impeachment si former Gabriela Women's Party Representative Arlene Brosas. Bukod sa kanila, sinundan agad ito ng isa pang impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo na inihain naman ng civil society group sa House of Representatives, kung saan ang endorsers ng nasabing complaint ay sina Representative Leila de Lima at Representative Percy Sendanya. So ang articles for impeachment natin, una tungkol sa grave threat na binaba ni VP Sara Duterte laban sa mga matataas na opisyal. Pangalawa, tungkol sa 612.5 million in confidential funds na hindi na ipapaliwanag kung paano siya ginasta. Pangatlo, yung mga allegations of bribery na naganap sa DepEd habang siya ay nanunungkulan bilang kalihim ng departamento. Pang-apat, yung undeclared wealth po niya sa kanyang mga SALN. At panlima, yung tungkol sa involvement niya po sa mga EJ case na naganap nung panahon ng administrasyon ng kanyang tatay.
Parehong umaasa ang dalawang grupo ng complainants na maaaksyonan agad ito ng House of Representatives. Binigyang diin ng parehong grupo ang umano'y maling paggamit ng 612.5 million pesos na confidential funds ng OVP at ng Department of Education noong kalihim pa si VP Sara. Bukod dito ang iba pang impeachable offenses na nakapaloob sa isinumiteng complaint ng grupo. Samantala, hindi naman ikinagulat ng kampo ni Vice President Duterte ang panibagong complaint na inihain ngayong taon. Ayon kay Attorney Michael Poa, handa ang defense team ng pangalawang Pangulo na harapin ang mga paratang na ito sa tamang venue, kung saan tiwala aniya sila na kung magkakaroon ng patas na pagsusuri ay mapatutunayan na ang mga akusasyon ay walang basihan sa katotohanan o sa batas. Ngayon isa sa inaantay ay yung paglilinaw mula sa Korte Suprema kung kailan talaga maghahain ng panibagong impeachment complaint laban kay Vice President Duterte, dahil ayon doon sa dalawang complainants ngayong araw na ang dahilan nila ng pagfa-file ngayon is yung latest Supreme Court ruling na January 15 pa nag-lapse yung mga complaints, kaya pwede nang mag-file ngayong araw, February 2. Pero kung babalikan natin or kung matatandaan, yung inilabas na ruling ng Supreme Court noong July 25, 2025 na kung saan idineklara na unconstitutional yung articles of impeachment laban kay VP Duterte, nakapaloob doon sa SC ruling na yung 1-year bar rule ay matatapos ng February 5, which means February 6, 2026 pa yung possible na pagpa-file ng panibagong impeachment kay VP Sara Duterte. So ayun yung mga inaantay nating developments kaugnay dito sa impeachment laban sa pangalawang Pangulo. Ayan muna update, balik sa inyo Ella. Alright, maraming salamat Jed Neresina. Sinimula na ngayong araw ang pagpupulong ng House Committee on Justice kaugnay ng impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Layo nitong ma-consolidate ang dalawang reklamong impeachment at matukoy ang sufficiency in form and substance nito. Mula sa House of Representatives, makibalita tayo kay Rosalie Cos live. Rosalie, ano na yung pinakahuling napag-usapan sa House Justice Committee meeting kaugnay ng impeachment complaint laban kay PBBM? Aga sa unang pagpupulong ng House Justice Committee para talakayin yung mga reklamong impeachment na inihain laban kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay tinalakay muna ng chairperson ng komite na si Batangas 2nd District Representative Jervy Luisco yung mga batayan sa saligang batas at panuntunan ng Kamara ng impeachment proceedings. Kasunod nito ay ibinaba yung mga ipatutupad na ground rules o mga panuntunan sa gagawing impeachment proceedings. Gayun din, nilinaw sa House panel na walang epekto sa gagawing impeachment proceedings yung desisyon ng Korte Suprema na nagbasura sa motion for reconsideration ng Kamara kaugnay ng articles of impeachment na inihain ng 19th Congress laban kay Vice President Sara Duterte. Gayunman, ipinauubaya na ni Representative Luistro sa liderato ng Kamara kung papaano ipatutupad yung sinasabing katumbas ng isang calendar day ang isang session day sa pag-initiate ng impeachment proceeding. Kasunod nito, nagbigay ng kani-kanyang pahayag ang mga House member na nag-endorso ng reklamong impeachment laban kay PBBM, partikular na si House Deputy Minority Leader at Pusong Pinoy Party List Representative Jet Nisay na tiwalang sufficient inform ang ine-endorsong impeachment complaint. Unang-una, tiwala ako na ang impeachment complaint na aking inendorso ay sufficient inform. Batay sa ating rules kaugnay sa pag-evaluate ng impeachment complaint, ang isang impeachment complaint para maging sufficient inform must be verified by an affidavit that the complainant has read the complaint and that the allegations therein are true and correct of his personal knowledge or based on authentic records. Gayun din ang makabayan lawmakers na nag-endorso naman ng ikalawang impeachment complaint laban sa presidente. Pagtataksil sa tiwalang ipinagkaloob ng mamamayan, betrayal of public trust, yan ang ginawa ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at ito ang dahilan kung bakit dapat siyang ma-impeach. Nakapaloob sa impeachment complaint na aming inendorso ang buong katotohanan na magtatahi at magbibigay linaw kung bakit sa ilalim
ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nangyari ang pinakamalaganap, sistematiko at sentralisadong paglimas ng pondo sa kaban ng bayan sa kasaysayan ng Republika mula nang mapatalsik ang diktador na si Ferdinand Marcos Sr. noong 1986 na naitala sa Guinness Book of World Records dahil sa ill-gotten wealth. Following in the footsteps, like father, like son. Sa unang 3 taon ng Administrasyong Marcos Jr., daan-daang bilyon ang pondong sangkot sa flood control, corruption, scandal. Nangyari ito hindi dahil sa kanya-kanyang diskarte ng ilang mga tiwaling opisyal ng DPWH, mga ganid na kontraktor at ilang korap na senador at kongresista. Aga, bago tayo mag-ulat para sa C-News, nagbotohan na itong House Justice Panel kaugnay ng sufficiency in form ng unang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. na inihain ng abogadong si Andre De Jesus. So 46 sa Justice Panel members ang bumoto ng pabor, ibig sabihin sufficient in form yung unang impeachment complaint laban sa Pangulo. Sa ngayon, tinatalakay naman ng House Justice Panel kung sufficient in form din ba yung ikalawang impeachment complaint na inihain ng Masa et al. At inendorso ng makabayan lawmakers. Ngayon, unang step pa lang ito, yung pag-determine o pagtukoy kung sufficient in form yung mga impeachment complaint na inihain laban sa presidente. Pero susunod ditong tatalakayin ay kung sufficient in substance ba o may sapat bang batayan para sabihing pasok doon sa mga grounds for impeachment yung mga nakumit umano ng Pangulo. At yun yung tutukuyin, hindi natin alam kung matatalakay din yan ngayong araw. Yan muna ang latest live mula rito sa Kamara. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Rosa Licod. Aminado si House Justice Committee Chairperson Batangas 2nd District Representative Jervy Luistro na nalilito rin siya kung kailan matatapos ang 1-year bar o petsa kung kailan maaaring ihain ang panibagong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ay matapos na maglabas ng pinal na desisyon ang Korte Suprema at ibasura ang motion for reconsideration ng Kamara kaugnay ng issue. Sa unang desisyon ng Korte Suprema, ipinahayag nitong sa February 6, 2026 na maaaring ihain ang panibagong reklamong impeachment. Pero sa huling desisyon ng Supreme Court, lumalabas na noong December 2024 na initiate ang impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Panawagan ni Congresswoman sa Korte Suprema, linawin kung kailan talaga magtatapos ang 1-year bar sa paghahain ng reklamong impeachment laban kay VP Duterte. However, even myself is confused. Alin yung susundin natin? Is it the February 6, 2026 na nasa original decision? Or is it the January 15, 2026, which was implied in the recent resolution? But I think it is important na maliwanagan, pa-clarify ang Supreme Court yung date kung kailan allowed na ang second impeachment. Lumabas sa pinakahuling tugon ng masa survey ng Okta Research na bumaba ang trust rating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bagamat nananatiling mayorya ng mga Pilipino ang nagbigay ng positibong tugon kaugnay ng kanyang performance. Batay sa nationwide poll, bumaba sa 48% ang trust rating ng Pangulo noong fourth quarter ng nakaraang taon mula sa 57% noong third quarter habang 51% naman ang nagsabing kontento sila sa performance ng punong ehekutibo. Samantala, tumaas naman ang trust rating ni Vice President Sara Duterte sa 53% mula sa 51% noong third quarter, kasabay ng pag-akyat din ng kanyang performance approval sa 54% mula sa dating 49%. Ang survey ay isinagawa noong December 16 hanggang 2025 sa 1,200 respondents. Muling binigyan diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang bagong vlog ang mga polisiya sa digitalization upang mas mapabilis ang serbisyo ng gobyerno sa publiko. Ayon sa Pangulo,
Dapat wakasan ang mga lumang polisiya na nagpapahirap sa buhay ng mga Pilipino. Inihalimbawa ng Pangulo ang mga pangunahing polisiya sa disiplina sa ibang mga bansa na may malaking resulta. Isa dito ang pagbabawal ng bubble gum sa Singapore. Mahigpit na polisiya sa pagpapadaan sa mga ambulansya sa Germany at sa Japan na paggalang sa pedestrian lane. Alam niyo po, bukod sa malakihang proyekto at iba't ibang mga programa ng pamahalaan, isang bahagi ng trabaho namin ang magpakilala ng mga bagong polisiya, polisiyang magpapagaan sa buhay ng tao. Bumubuti na ang kalusugan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ang kanyang ibinalita sa kanyang bagong vlog na inilabas kahapon. Ayon sa Pangulo, namayat siya dahil sa baulang ang ibinigay sa kanyang pagkain sa ilang araw. Nauna nang sinabi ng Malacanang na nagkaroon ng diverticulitis ang Pangulo. Ako naman, eto, nagre-recover na rin. Pero maganda ang assessment ng mga doktor, nothing serious, kailangan lang magpalakas ulit. Nakatakdang ipatawag ng Senate Blue Ribbon Committee ang mga kinatawan ng Bureau of Internal Revenue o BIR sa susunod na pagdinig ng komite. Kasunod ito ng pag-aalis ng ahensya ng suspensyon sa pag-i-issue ng Letter of Authorization o LOA sa pangongolekta ng buwis. Mula sa Senado, may report si Asher Cadapan Jr. live. Asher, ano ang dahilan bakit ipatatawag ng Senate Blue Ribbon ang BIR? Ella, kailangan formal na bigyang alam ang Senate Blue Ribbon Committee ng mga bagong reforma na itinatag ng Bureau of Internal Revenue o BIR kaugnay ng pag-i-issue ng Letter of Authorization o LOA. Binigyan diin ni Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Panfilo Lacson ang kahalagahan ng mga bagong reforma na ipatutupad ng BIR sa pangongolekta ng buwis sa mga taxpayer, partikular ito sa pamamagitan ng LOA ng ahensya matapos makatanggap ng mga reklamo ang komite laban sa ilang BIR personnel na inaabuso ang sistemang ito. Ini-issue ng BIR ang LOA upang magsagawa ng tax audit o imbestigahan ang isang taxpayer, lalo pa ang mga negosyante. Binibigyan nito ng otoridad ang mga BIR examiner na i-assess o siyasatin ang compliance o pagsunod ng taxpayer sa mga batas kaugnay ng buwis. Gayon din ang wastong financial records at pagbabayad ng tamang buwis ng taxpayers. Ngunit naisiwalat sa Senado ang pangingikil sa mga taxpayer o pagbabawas sa mga buwis na inireremit sa BIR ng ilang kawani nito kasabwat ang ilang opisyal. Matapos suspindihin ng kawanihan ang pag-i-issue ng LOA noong Nobyembre, inalis na ang suspensyon ito ng ahensya noong nakaraang linggo. Naglabas naman ng mensahe sa mga mamamahayag kaugnay nito si Senador Ping Lacson. Aniya, kailangang malaman ng komite kung ang safeguards o mga pananggalang ay nailatag na para maiwasan o kahit papaano ay mabawasan ang pag-abuso laban sa mga taxpayer. Kung ganoon ay maaari na rin anyang tapusin ng Blue Ribbon ang mga pagdinig kaugnay ng issue. Kinumpirma rin ni Lacson na magsasagawa ng committee hearing ngayong linggo upang pakinggan kung ano ang sasabihin ng BIR ukol dito. Kaugnay nag-issue ay naglabas rin ng pahayag si Senador J.V. Ejercito na siyang naunang nagsiwalat ng problemang ito sa BIR kasabay ng nagdaang budget hearing. Binahagi ni Ejercito na nakipagpulong ito kay BIR Commissioner Charlie Mendoza ng mga nakdaang araw lamang. Napag-usapan niya nila na mag-i-issue na lang ng LOA ang BIR isang beses sa isang taon at hindi na papayagan ang maraming LOA. Kailangan rin anyang ang LOA issuance sa opisina ng Commissioner at hindi na lang sa level ng Regional Director gaya ng dati. Yan ang latest dito sa Senado. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr.
Isasagawa mamayang hapon ng Department of Justice ang preliminary investigation kaugnay ng reklamong plunder na inihain laban kay Senator Jinggoy Estrada at iba pa. Ito ay kaugnay pa rin ng issue ng maanumalyang flood control projects. Mula sa Maynila, makibalita tayo kay Dante Ambento live. Dante, ano yung detalye nitong isasagawang preliminary investigation mamaya laban kay Senator Jinggoy at iba pa? Magandang umaga-aga, nakatakda nga mamaya hapon ang unang preliminary reklamong plunder na isinampa kay Senador Jinggoy Estrada. Kaugnay pa rin ito ng issue ng flood control project. Kasama sa mga respondent sa reklamo, sina dating Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Manuel Bunuan, Undersecretary Catalina Cabral, dating USEC Roberto Bernardo, Gerard Opulencia at Henry Alcantara. Ayon kay Prosecutor General Richard Anthony Padulyon, hindi pa required na pumunta ang mga inirereklamo. Para lang anya sa reception of records ang gagawin mamaya. Dagdag pa ni Padulyon, ito ay dahil na rin sa napakaraming dokumentong kanilang tatanggapin. But when the time comes that the counter affidavits have to be submitted, the next scheduled hearing, then that's the time that they will be live to hear. Bukod kay Estrada, nahaharap din sa reklamong plunder si dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. at dating Ako Bicol Party List Representative Dal Vico. Samantala, Agas, bago tayo umerinos, ilinaw sa atin ni Attorney Polo Martinez, ang tagapagsalita ng Department of Justice o DOJ, nakasama rin sa preliminary investigation sa ngayon sa kaso pa rin plunder si dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. Yan ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Dante Ambento. Nagkita at nagpakuha ng larawan sina First Lady Liza Araneta Marcos at Chinese Ambassador to the Philippines, Jing Quan, matapos na manood ng concert ng Chinese pianist na si Lang Lang na idinaos noong Biyernes, January 30. Sa isang hiwalay na post, sinabi ni Chinese Ambassador Jing Quan na nagkaroon siya ng pleasant o masayang pakikipag-usap sa First Lady sa sidelines ng event. Nauna nang tinanggihan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panawagang ideklara bilang persona non grata ang Chinese envoy sa gitna pa rin ng mainit na diskusyon sa pagitan ng ilang Philippine government officials at China sa usapin ng West Philippine Sea. Bilang bahagi ng rehabilitasyon ng Maharlika Highway, sinimulan na ng Department of Public Works and Highways ang ikalawang yugto ng pag-inspeksyon sa kahabaan ng nasabing highway. Isa sa mga pinuntahan ng ahensya ang matagal nang nakatenggang Malabog flyover sa bayan ng Daraga Albay. Ang detalye sa report ni Jed Neresina. 5 taon nang nakatenga ang Malabog flyover sa bayan ng Daraga Albay ayon sa Department of Public Works and Highways o DPWH. Ayon kay Secretary Vince Dizon, sinimulan pa ang proyekto noong 2021. Gayunpaman hanggang ngayon ay hindi pa rin natatapos ang construction ng nasabing tulay na dapat sana ay magpapaluwag ng trapiko mula Bicol International Airport papuntang Maharlika Highway. Matapos niyang personal na inspeksyonin ang proyekto, ipinangako ni Secretary Dizon na pipilitin ng DPWH na tapusin ang construction ng nakatiwangwang na flyover sa loob ng 2 taon. Ang komplikasyon ng dito, Diskaya project pa ito. Alpha Omega ito. So, tino-terminate na namin, kailangan na nga ipabid, terminate si Diskaya, tatapusin na natin. Kaugnay nito, nadiskubre rin ng kalihim na ang nasabing proyekto ay hawak ng isa sa kumpanya ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya. Dahil dito, pinamamadali na ng DPWH ang pag-terminate sa kontrata ng nasabing kumpanya. So, ngayong February, papabid na natin ang bago. So, may pondo naman to for 2026. So, ang sabi sa akin ng engineers, by 2027, pero baka naman kaya nating
1 year na. Ito na ang ikalawang bahagi ng pag-iinspeksyon ng Maharlika Highway kung saan babaybayin ngayon ng DPWH ang kahabaan ng highway sa probinsya ng Albay at Sorsogon. Bukod sa Malabog flyover, kasama sa ilang iinspeksyonin ni Secretary Dizon ay ang ilang sirang bahagi ng daang Maharlika sa Anislag, Daraga at Sorsogon, pati na rin ang isa sa mga legacy hospital projects ng administrasyon na Bicol Regional Medical Center. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inatasan ng Department of Transportation and Civil Aviation Authority of the Philippines na agarang resolbahin ang issue sa mga transmission line na nakakaabala sa operasyon ng Bicol International Airport. Ang detalye sa report ni Benedict Samson. Nasa 200 hanggang 300 milyong piso ang ipinalalaang pondo ng Department of Transportation sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP upang resolbahin ang issue sa Bicol International Airport. Sa kasalukuyan, hindi pa nagagamit ang buong 2,500 meters runway ng paliparan dahil sa transmission lines ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Gagamitin ng pondo para maibaba ang transmission lines para hindi maabala ang mga eroplano. Ayon kay DOTR Acting Secretary Giovanni Lopez, nasa 1,900 hanggang 2,000 meters lamang ang aktwal na nagagamit sa runway na nakakaapekto rin sa pagpasok ng international flights at pagpapaunlad ng turismo sa Bicol Region. Ang kabahan po ng runway ng Bicol International Airport is more or less 2,500. We just checked it. Napakagandang runway, napakahaba so that we can accommodate jet aircraft. No, ito makakatulong to sa presyo ng ating mga papasahe pagdating sa paliparan. Naniniwala naman si Albay Governor Noel Rosal na kapag naresolba ang issue ng transmission lines ay makakalapag na rin sa naturang paliparan ng malalaking commercial aircraft. Yung bang airport natin is one of the longest, but because of the transmission line, ang threshold in advance natin. So nagagamit lang natin almost 2 kilometers. Pag ito naayos natin, even Airbus 330, samantala, pinamamadali din ng DOTR ang pagsasaayos ng Bicol International Airport na nasira noong manalasa ang Bagyong Uwan. Binigyan ng kalihim ang pamunuan ng paliparan hanggang Marso para matapos at mapatibay ang nasirang kisame ng airport. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Muling magpapatupad ng panibagong oil price hike ang mga kumpanya ng langis bukas, araw ng Martes, February 3. Sa abiso ng mga oil company, tataas ng 1 peso and 60 centavos ang kada litro ng diesel, habang nasa 80 sentimos naman ang madadagdag sa kada litro ng gasolina at dagdag na piso at 10 sentimos naman sa kerosene. Pangunahin pa ring dahilan ng oil price hike ang geopolitical tension sa Iran at ilang pang mga bansa, gayon din ang winter storm sa Amerika. Sinimulan na ng Department of Transportation ang pansamantalang pagsasara ng ilang bahagi ng North EDSA upang bigyan daan ang turnback girder launching activity ng bahagi ng konstruksyon ng Metro Rail Transit Line 7. 24/7 na sarado ang 2 lane sa northbound o papuntang Balintawak mula February 1 hanggang May 8, 2026, habang magkakaroon ng full road closure mula alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng umaga sa mga piling gabi. Sa southbound o papuntang Cubao, 2 lane din ang isasara mula February 15 hanggang May 18 at ipatutupad ang parehong oras ng full road closure sa gabi. Ayon sa mga engineer, kinakailangan ang lane closures upang makapaglagay ng tower supports at steel box girders na magsisilbing pundasyon ng linya kasabay ng paglalagay ng concrete barriers para sa kaligtasan. Nagbabala naman ang mga opisyal sa commuter na posibleng humaba ang biyahe at lumala ang trapiko sa lugar, kaya pinapayuhan ng publiko na magbaon ng maraming pasensya o gumamit ng alternatibong ruta upang makaiwas sa matinding abala. Inaasahan namang makatutulong ang MRT-7 sa pagpapabilis ng transportasyon kapag natapos ang proyekto.
Nanawagan ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa mga operator at transport groups na tiyaking maayos at roadworthy ang kanilang mga public utility vehicles bago pa ipatupad ang mas mahigpit na polisiya laban sa mga bulok at sirang sasakyan. Ayon kay Attorney Vigor Mendoza II, maaaring hindi na ma-renew ang prangkisa ng mga unit na hindi pasado sa kondisyon dahil nakataya rito ang kaligtasan at ginhawa ng mga commuter. Nilinaw ng LTFRB na hindi layunin ng kampanya ang total phase-out ng jeepney kundi ang pagpapagawa at pagsasaayos ng mga sirang upuan, bakbak na pintura at iba pang depekto ng mga sasakyan. Hinikayat din ang mga operator na tiyaking maayos ang pananamit at asal ng kanilang mga driver upang mapanatili ang disente at maayos na serbisyo sa publiko. Naglabas ng show cause order ang Land Transportation Office laban sa 2 driver at may-ari ng sasakyan na sangkot sa road rage sa Cainta. Nagsimula ang investigasyon matapos kumalat sa social media ang isang video kung saan makikitang bumaba ang isang driver na may hawak na pamalo hanggang sa mauwi sa sakitan at makaapekto sa daloy ng trapiko. Natuklasan din ng ito na expired ang rehistro ng isa sa mga sasakyang sangkot sa insidente dahilan upang maharap sila sa posibleng kasong administratibo tulad ng reckless driving at obstruction of traffic. Pansamantalang sinuspinde ng 70 araw ang mga lisensya ng mga driver at inilagay sa alarm status ang mga sasakyan habang hinihintay ang pagdinig at paliwanag ng mga ito. Nagpaabot ng pakikiramay ang Philippine Coast Guard sa pamilya ni Seaman First Class Alcazar Hajaila matapos ma-recover ang kanyang labi kasunod ng paglubog ng MV Tricia Kirsten 3. Ayon sa PCG, kinikilala nito ang kabayanihan ng nasawing tauhan na tumulong umano sa paggabay sa mga pasahero habang nasa gitna ng emergency sa dagat. Samantala, umabot na sa 40 ang kabuang bilang ng mga nasawi at nananatili sa 316 ang bilang ng mga nakaligtas, kabilang ang 6 na buwang gulang na sanggol na naidagdag sa opisyal na tala matapos ang validation. Sa pagpapatuloy ng search and rescue operations, 3 pang bangkay ang natagpuan kahapon sa Baluk-Baluk at Lantawan Islands at agad dinala sa Zamboanga City para sa pagkilala at maayos na pagproseso. Matapos ang ilang magkakasunod na insidente ng aberya sa karagatan, muling nagpaalala ang Maritime Industry Authority o Marina sa mga shipping company na palaging sundin ang mga safety standards sa barko upang masiguro ang kaligtasan ng mga pasahero tuwing may biyahe. Mula sa Quezon City, ang detalya hatid ni Benedict Samson live. Benedict, ano-ano ang mga tinitingnang checklist ng Marina na nararapat ihanda ng mga shipping company bago maglayag ang isang barko? Magandang umaga, Ella. Ayon nga sa Marina, kabilang sa kanilang mahigpit na tinitingnan ay ang kondisyon ng barko at mga safety equipment na kakailanganin kung sakaling magkaroon ng aberya. Una na rito ay ang mga life vest, firefighting equipment, life rafts, rescue boats at iba pa. Binigyang diin ng Marina na ang isinasagawa nilang inspeksyon ay hindi para sa compliance purposes lamang, kundi para sa layunin na masiguro ang kaligtasan ng mga pasahero sa oras na magkaroon ng aberya ang isang barko. Sa pahayag ni Marina Administrator Sonia Malaluan, nakaatang sa pananagutan ng kapitan na tiyakin ang kaligtasan ng bawat paglalayag ng isang barko. Samantala, nag-inspeksyon din kahapon ang Department of Transportation at Philippine Ports Authority sa MV Adrian Jude na may rutang Matnog-Sorsogon to Allen, Samar. Sa pahayag ni Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez, sinabi niyang nararapat na mahigpit na ipinatutupad ng Philippine Coast Guard at Philippine Ports Authority sa mga kapitan at crew ang safety and security sa mga barko. Ella, ang nasabing inspeksyon ay alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
upang hindi na nga maulit itong nangyaring trahedya sa MV Tricia Kirsten 3 noong January 26. At yan muna ang ating update mula rito sa Quezon City. Balik sa inyo dyan, Ella. Maraming salamat, Benedict Samson. Nirespondihan ng Philippine Coast Guard ang isang sasakyang pandagat na mayroong mahigit 200 mga pasahero matapos na magkaaberya kaninang bandang alas 5 ng umaga sa karagatang sakop muli ng Basilan. Para sa detalye may report si Ryan Lacanlale live. Ryan, paano nasagip ng PCG itong nasa 200 mga pasahero? Aga inilipat ng PCG sa kanilang barko yung mahigit sa kalahati ng mga pasahero ng motor launch at hinila ito papunta sa Zamboanga City. Habang nagsasagawa ng search and rescue operation ng Philippine Coast Guard para sa MV Tricia Kirsten 3 sa karagatang malapit sa Balok-Balok Island, Basilan, isang panibagong maritime incident ang kanilang agad na nirespondihan bandang alas 4:47 ng umaga. Isang sasakyang pangdagat na may sakay na 210 pasahero at 15 crew ang nakaranas ng aberya sa karagatang sakop ng Pangasahan Island sa Basilan. Agad na rumisponde ang PCG Search and Rescue Team sa kayang BRP Tubataha at inilipat ang nasabing bangka mula sa mababaw na bahagi ng dagat patungo sa mas ligtas na lokasyon. Ayon sa Philippine Coast Guard, ang MLAS Express 2 ay biyaheng bangingi sulong patungong Zamboanga City ang nakaranas ng problema sa manibela o rudder. Inilipat ang 128 pasahero sa PCG vessel samantalang ang natitirang 82 pasahero kasama na ang 15 crew ay nanatili sa motor launch. Pagkatapos ay hinila ng BRP Tubataha ang MLAS Express 2 patungong Zamboanga City upang tiyak na makarating ang lahat ng pasahero at crew ng ligtas. Diyan muna ang latest mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Ipinagmalaki ng Philippine National Police ang 24.32% na pagbaba sa focus crimes nitong January 2026. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., nitong January 2026 ay 2,449 na mga krimen ang kanilang naitala. Mas mababa ito kumpara sa 3,236 na mga krimen na naitala noong January 2025. Kasama sa focus crimes ang murder, homicide, physical injury, rape, carnapping motor vehicles at carnapping motorcycles. Samantala, ipinagmalaki rin ng PNP ang pagkakaaresto ng 7,159 na mga wanted person. Ayon kay Nartates, ang pagbaba ng krimen at dami ng mga naaresto ay bunsod ng maigting na kampanya ng pulisya laban sa kriminalidad. Kinumpirma ng Southern Luzon Command ng Armed Forces of the Philippines na nakabalik na ng Estados Unidos si Chantal Anicoche na ang Filipina-American na na-rescue ng Philippine Army sa lugar ng engkwentro ng mga sundalo at rebelding New People's Army noong January 1 sa bayan ng Abra de Ilog, Occidental, Mindoro. Matapos ang 21 araw na pananatili nito sa 2nd Infantry Division kung saan siya ay nabigyan ng medical assistance na discharge at ligtas ng na-turn over si Chantal sa kanyang mga magulang noong January 29, 2026. Bandang alas 11:30 naman ng gabi noong Enero 30, 2026, umalis ng Pilipinas si Anicoche sakay ng United Airlines Flight UA810 mula NAIA Terminal 3 patungong San Francisco International Airport. Ayon sa Bureau of Immigration, may umiiral na order to leave kay Anicoche, kaya't ang kanyang pag-alis sa bansa ay alinsunod sa batas at regulasyon. At para naman sa ating weather update, isang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility ang binabantayan ngayon ng DOST Pag-asa. Base sa latest monitoring ng Pag-asa, huli itong namataan sa layong 1,660 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. Gayunman,
mababaan nila ang tsansa na mabuo itong bilang bagyo sa loob ng susunod na 24 na oras. Sa ngayon ay apektado na ang shear line ang malaking bahagi ng bansa. Kaya asahan na ang kalat-kalat na mga pag-ulan at thunderstorm sa malaking bahagi ng bansa. Pitong bayan at syudad sa Negros Occidental ang binaha nitong weekend dahil sa malakas na ulan. Kabilang dito ang Talisay City, Ebmagalona, Calatrava, Escalante City, Toboso, Sagay City at Bacolod City. Mahigit 5,000 residente ang inilikas dahil sa pagtaas ng tubig baha. Ilang bahay ang inanod ng malakas na ragasan ng tubig, gayon din ang mga motorsiklo at sasakyan, habang may ilang mga alagang hayop rin ang namatay. Nasira rin ang tulay sa Barangay Puey sa Sagat City. Sa bayan ng Toboso, umabot ng hanggang dibdib ang baha. Kaya maraming residente ang natrap sa kanilang mga bahay. Habang nagkaroon naman ng landslide sa sitio Magtuod, Barangay Bugang at gumuho rin ang bahagi ng highway sa San Isidro. Muling magbubukas sa publiko ang Virgin Islands sa Panglao, Bohol simula bukas, February 3, matapos ang mahigit 1 taong pagsasara nito para sa rehabilitasyon. Ayon sa pamahalaang panlalawigan ng Bohol, layo ng reopening na buhay ng turismo habang pinatitibay ang pangangalaga sa kapaligiran sa ilalim ng Panglao Island Protected Seascape. Pinahintulutan ng Department of Environment and Natural Resources at Protected Area Management Board ang pagbubukas matapos maipatupad ang Marine Tourism Guidelines at mga hakbang laban sa coral damage, basura at sobrang dami ng bisita. Sa ilalim ng bagong patakaran, ipagbabawal ang vendor stall sa sandbar para itatalagang iisang entry at exit point at lilimitahan ang bilang ng mga bangka at turista upang mapanatili ang kalinisan at proteksyon ng isla na bukas araw-araw mula 6 a.m. hanggang 6 p.m. Nagsimula na ang mangolekta ng Tourism Ecological Fee ang isla ng Siquijor na nag-umpisa kahapon February 1. 50 pesos ang bayad sa kada lokal at dayuhang turista na bibisita sa isla, habang 40 pesos naman kung estudyante. Samantala, exempted naman sa Tourism Ecological Fee ang mga residente na mayroong valid ID o barangay certification. Maging ang mga batang 6 na taon pababa. Kokolektahin ang bayad sa booth sa labas ng Port Ticketing Building sa departure area ng Siquijor Airport bago makalabas ang mga turista sa isla. Ayon sa Siquijor Provincial Government, makatutulong ito para mapanatili ang ganda ng isla, waste management at cultural heritage. Namumulaklak ang kalsada ng Baguio sa pagbubukas ng ika-30 Panagbanga Festival. Libo-libong tao ang dumalo at nakisaya sa makukulay na parade para sa mga bisita, isa itong karanasang hindi malilimutan. Narito ang report ni Grace Doctolero. Sa hangin ng Baguio City ang sigla at kasayahan habang dumadaan sa mga kalsada ang masisiglang performers at makukulay na presentasyon sa Panagbanga Festival Parade. Mula sa sabay-sabay na galaw ng mga batang mananayaw hanggang sa mga cultural na sayaw na bumuhay sa kalsada. Buhay na buhay ang tema ng taong ito na blooming without end. Hindi lang ito isang parada kundi isang pagdiriwang ng kultura, pagkakaisa at pag-asa para sa mga tao ng lungsod at mga bisita. Habang abala ang lahat sa paghanga at pagkuha ng litrato, maayos naman na napanatili ng mga otoridad ang kaayusan sa pamamagitan ng maagang pag-deploy ng mga pulis at traffic personnel. Oh, it was wonderful. This is my 7th since I moved here, and every year it gets better, brighter, great costumes. I love it. Are you kidding me? I'm an honorary Igorot. I love the dances, I love the costumes, I love the energy that comes from the festival.
I love the opening of the festival today. It was really touching. Bukod sa parade, lalong nagdagdag saya sa festival ang street dancers at iba't ibang cultural performances na nagpakita ng mayamang kultura ng Cordillera. Sobrang ganda. Actually, masarap sa feeling kasi syempre from Manila kami. Ang init dun sa amin. Tapos dito, very relaxing siya. Tapos nakaka-enjoy lahat ng tourist spots, ganun. Pati yung mga nagpa-perform. Ang saya panoorin. Ayon sa mga organizers, bunga ito ng maayos na pagpaplano at mahigpit na koordinasyon ng mga kinaukulang ahensya. Nakita naman natin yung paghahanda ng mga organizers natin to make sure that everything's in order. Very peaceful yung ating conduct ng ating opening day parade. So I guess we would like to thank yung Baguio City Police Office, local government of Baguio, yung ating partner. Siyempre yung Baguio Flower Festival Foundation for their continued partnership in making the festival as the most orderly and most peaceful festival in the country. Actually, first time ko mag-Baguio po eh. Then, nag-ano lang kami, nag-via motorcycle lang. Worth it yung punta kahit pagod. And pagdating dito, nawala yung pagod kasi malamig. Then, ang calming ng Baguio compared sa baba, especially sa Metro Manila. Since first time, and syempre, di natin sigurado kailan ang next balik sa Baguio. Kaya, todo singit kami para magpa-video. Sa kabila ng lamig at dami ng tao, nanatili ang saya at pagkakaisa sa buong pagdiriwang. Bukod sa parade, tampok din ang masayaw at cultural performances na sumasailalim sa pagkakakilanlan ng lungsod. Today, as the familiar notes of the Panagbunga hymn once again echo through our streets, we are reminded that this is not only a festival, but a declaration that life blooms, that hope rises, that unity prevails. With reverence for our shared history, gratitude for the present. Para sa marami, ang Panagbunga ay naging pagkakataon upang muling magkasama ang pamilya at mga kaibigan sa isang masayang selebrasyon. Sa ika-30 taon ng Panagbunga Festival, hindi lang mga bulaklak ang namukadkad sa Baguio, kundi pati ang diwa ng pagkakaisa at kasayahan ng mga tao. Grace Dr. Lero, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Posibleng abutin pa ng ilang araw bago maisalang sa botohan ng United States House of Representatives ang panukalang pagpopondo sa gobyerno, kaya inaasahang tatagal pa ang partial federal shutdown. Ayon kay House Speaker Mike Johnson, hiwalay munang popondohan ng pansamantala ang Department of Homeland Security habang pinagdedebatihan ang mga restriksyon sa operasyon ng Immigration and Customs Enforcement. Inututulan ng mga Democrat ang agarang pagpasa ng panukala at iginiit ang mas mahigpit na reforma kabilang ang pag-aalis ng mga takip sa mukha ng mga ahente, paghingi ng warrant at pagpapatigil sa roving patrols. Umaasa naman si Johnson sa suporta ni US President Donald Trump upang maipasa ang panukala habang nananatiling apektado ang ilang ahensya at libu-libong federal workers na maaaring maantala ang sahod dahil sa shutdown. Ipinagpaliban sa Miyerkules ang ikalawang round ng trilateral peace talks sa pagitan ng Ukraine, Russia at United States na nakatakdang talakayin ang planong wakasan ang halos 4 na taong digmaan. Ayon kay Ukraine President Volodymyr Zelensky, gaganapin ang pulong sa Abu Dhabi sa February 4 at 5, bagamat hindi ito nagbigay ng dahilan sa pagkaantala at wala pang kumpirmasyon mula sa Kremlin at Washington. Sa kabila ng usapang pangkapayapaan, nagpatuloy ang mga pag-atake ng Russia, kabilang ang drone strike sa bus sa Dnipropetrovsk
na ikinasawi ng hindi bababa sa 12 individual at pambobomba sa isang maternity hospital sa Zaporizhia. Nananatiling deadlock ang negosasyon dahil sa usapin ng teritoryo, bagamat naniniwala si US President Donald Trump na malapit na umano ang kasunduan kahit patuloy ang karahasan sa magkabilang panig. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 28, versikulo 4 na nagsasabi, "Silang nangagpapabaya sa kautusan ay nagsisipuri sa masama, ngunit ang nangag-iingat ng kautusan ay nangakikipagkaalit sa kanila." At yan ang mga balita ng aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV CE News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.